Ayan. So, good morning guys. For today's video ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung naging gasto sa pagpapagawa nitong ating extension na piggery. Or para dun sa mga gustong magsimula ay, so ito, i-share ko sa inyo kung magkano ba yung dapat yung ihandang pera or halaga para mapatayo yung inyong munting piggery. Ayan. So, kape po muna tayo. Tatapos ko lang sa kanila kanina magpakain, maglinis. Tapos ay naghilamos lang ng konti. So, dito ko muna ipapata ng aking cellphone. Ayan. So, dito sa aming farm, magkano ba yung nagastos? So, nakadepende siguro yung yung mga materyales sa bawat lugar. Kasi tulad dito sa amin sa Batangas, medyo mahal pa din ang mga materyales. O sadya naman talagang pamahal ang mga materyales. Kaya kung gusto mo magsimula sa pagpipiggery, ay simulan mo na yun ngayon. Kasi kapag tumaas ang presyo ng materyales, nahihirapan na talaga din magsimula. Kakailanganin mo na ang malaking puhunan. Yung expenses ko ay nakasulat dito. So, lagi kong isinusulat dito kung magkano ba yung nagiging gastos para matrack ko kung magkano ba yung naging kabuuan na puhunan natin dito sa ating piggery. Ayan. So, hindi ko pa sila pinaliliguan kasi maaga pa. Yan. Medyo madudungis pa sila. Pero tinanggal ko lang yung dumi muna nila. Si Pichi, si Chichi, at si Dabeng. Ayan. So, pag-usapan muna natin siguro ay yung etong Bartolina. Kasi ito yung yung talagang magiging lagay ng inahin. Kapag ka brand new, gaya nito. Yan. So, kapag brand new, yung mabibili ninyo na Bartolina, nagkakahalaga yun ng 4,000. And sa case nitong akin, so bali yung dalawang ito na Bartolina, itong dalawang brand new, ay 8,000 yan. So, ito naman, kay Dabing. So, second hand ito, 2,500 siya, plus 200 na shipping. So, itong kay Dabing, itong matak ng 2,700. Paano naman itong bubong, ganyan? Ang nagastos ko doon sa unang pagbili ko ng materyales, kasama na ang bubong, itong PVC, ayan, itong mga PVC na to. Ang size itong PVC ay 3. Ayan. So, ang nagastos ko doon sa unang bili ay 13,325. Hindi pa kasama doon yung mga kahoy. Hindi pa kasama yung buhangin, hindi pa kasama yung iba pa. So, sa pangalawa kong bili, yung kalahating F na buhangin. So, siguro sa inyo ay kung malapit lang naman sa ilog, ganyan, mas makakamura kayo dito kasi sa amin ay malayo. So, kailangan talaga na mag-order. Sa kalahating elf na yon, 1,750 yon. And, syempre, sa ganitong size na 10 by 18 meters, ay hindi naman kakasya yung kalahating elf. Noong una talaga, meron na ako nakahanda dito na 60 piraso na hollow blocks, tapos kalahating elf na buhangin. Kasi ang bala ko lang noon ay magpagawa ng isa pang extension na lagay ng inahin. So, luckily naman may nag-sponsor sa atin na mag-abot ng tulong. Ayan. Tapos, yung sumunod na pagbili ko ng ating hollow blocks, 140 pieces, ay 13 pesos ang isa, no? So 140 pieces, nagkakahalaga yun ng 1,820. So, ito. Tulad nito, yan. So, ito ay, ayan, 3 patong sa taas. Pero yung pinakailalim nito ay may isa siyang hollow blocks. May isang hollow block sa ilalim. So, kailangan syempre may hollow blocks din sa ilalim para, para magiging matibay. Tapos, yung sa merienda, pagka minsan ng mga nagagawa, 400. Ang kahoy, 1,934. Tapos, ay kulang yun. Kulang pa yung 1,934. Nagpa-sobra ulit ng kahoy na 1,190. Tapos, yung
12 mm na bakal. So, ito. So, kinailangan nito kasi kung mapapansin ninyo, walang division sa pagitan nitong mga Bartolina. Kasi, ayan, tulad nito. Itong bakal na to, whoops, ayan. So, ito ay 12 mm. Ilalagyan to ng steel matting. So, may steel matting na tayong isa yun nasa taas. Ayan, so hinati lang natin siya. Tapos ay pagdidikitin kasi ang haba lang ng steel matting ay 8. Ang haba nito ay G. So, kailangan pa ng dalawa. Bali, ang gagawin na lang namin is pagtatag-upin na lang or pagdidikitin na lang ng dalawa. Kasi ito ay, yung isang piraso nito ay 4 ang taas. Pwede ninyo yung hatiin sa dalawa, sa 2. Kasi 4 divided by 2 ay di 2. 2 ang taas. Kasi hindi naman na yan matatalo ng biik. Tapos, ay, yung sa transportation natin, nakagastos ng 600 pesos. Kasi minsan kulang ang kahoy, kulang ang ganito. So, talagang mas maganda na meron kayong estimate na may mga pagkabibili kayo, isang lakada na lang kasi ang mahal ng arkila ng mga tricycle ngayon. Tapos ay kahoy ulit 380, arkila 150, iba pa yung sa 600 kanina. 1/2 F o kalahating F na ulit. Yun nga yung sinabi ko na nandito na sa bahay. Doon sa una, mula August 4 hanggang August 8, nakagastos ako doon ng 21,669. Tapos ay sa mga gamit na nandito na sa bahay, 3,210. Plus yung Bartolina na 8,000. Tapos ay 2,500 kay Dabing na second hand na Bartolina plus 200 na transport. Ang total noon ay 13,910. So, yung 13,910 plus 21,669. So, medyo nag-gets niyo pa ba ako magulo na? So, ang total nun ay 35,579. Yun na yung kabuuan ng ating nagastos sa materyales. Ayan. So, pumapatak siya ng 35,600. Materyales pa lang yun. Ayan, kasi itong kahoy, bali 20 kasi yung naging haba nitong sa taas. Kasi 18 to so kailangan may palabis. So, itong kahoy talaga mahal. Kung meron naman kayo dyang mga kahoy sa inyo, yung mga puno, ay siguro, yun na lang yung inyong ipaputol. Kahit coco lumber lang yan, tulad nitong akin, coco lumber yung ginamit namin. So, ayun, mas mura to kumpara doon sa mga good lumber talaga. Ang kaso lang talaga, malaki pa din. Kahit sabihin natin, mas mababa yung presyo pagka in-total mo talaga. Halos sa kahoy, pumatak ka din ng 5,000. So, kapag may mga tanim kayo dyan na mga kahoy na pwede namang siya na lang putulin muna para sa mga nagsisimula, yun na lang muna. Di magtanim na lang ulit kayo para sa ganun may kapalitan yung puno. So, ayan. Dun sa, sa August 4 na binili, noong August 4, yung 13,325, kasama na dun yung yero. Etong mga bakal na ginamit. Ang bakal, bali dito ay 15 piraso, pero may nasobra pang 2. Ayun, may 2 pa dun. So, siguro magagamit na rin sa mga susunod na panahon pa yan. Ayun. So, sa 35,600 na materyales, plus, syempre, may labor. Ang usapan namin sa labor ay 3 tao kasing gumawa nun. Pakyawan. Sa unang usap, 8,000 siya. So, dahil medyo parang tumagal, madaming naging trabaho, nagpadagdag ng 1,000. Kasi kasi dapat wala na yun. Yun, yung parang pinaka pasukob para hindi aantiyas. Yun ay naging 9,000. So, 35,579 plus 9,000 ay 44,579. So, malaki din yung gastos. Pumatak din siya ng halos 45,000. Ayun. Sa mga gustong magsimula, so maghanda kayo ng at least 50,000 para sa materyales. Hindi pa kasama ang baboy. So, ayun lang po. Bye-bye.